For today's video, paano magparehistro ng sasakyan ngayong 2025. Magpaparehistro ako ng sasakyan dahil ang sasakyan ko ay Uno. So pag Uno, January. At ang gitna niya ay 0, January, last week. January 31 ngayon. So last day of the month. Parehistro natin. Last day of the month. Para wala tayong penalty. Kasi pag inabot to ng February, may penalty tayo. Papunta ako ng Cebuana ngayon, doon ako kukuha ng insurance. So bakit Cebuana? Dahil sa Cebuana, mura lang ang TPL. Tip ko sa mga nagpaparehistro, pumunta muna kayo ng Cebuana at doon kayo kumuha ng TPL. Tignan ko mamaya kung magkano ang TPL sa Cebuana at kung magkano ang magagastos natin. So ngayon, nag-start ako ng 1:10 PM. So hapon na ako nagparehistro para walang masyadong tao. So alam ko mga 2 to 3 hours lang to. So matagal lang kasi yung pag-aantay ng LTO. So ito, samahan nyo ako. Ito, number 1 requirements bago ka magparehistro ng sasakyan mo. So dapat meron ka ng Xerox copy ng old or last year ng OR at saka CR. So dalawa yung pina-Xerox ko, tapos dala ko na rin yung copy ng TPL insurance. So alam ko, ito lang yung requirements mo para makapagparehistro ka ng sasakyan. At syempre, kailangan mo ng pera pang parehistro. Cebuana. Ito dito ako kukuha ng insurance, TPL insurance. Ito, nandito na ako sa PMBIC. Ayan o, PMBIC. PMBIC emission. Dito ako nagpapa-emission test ng aking sasakyan bago ko dalhin sa LTO. Ito, maganda magpaano dito, magpa-emission ng sasakyan kasi talagang chinecheck talaga nila. Ayan o. Talagang chinecheck nila yung sasakyan mo para malaman mo rin kung may problema. Mura lang dito, 900 pesos yung 4 wheels. Para pagka dito ka nagpa-check, hindi mo na kailangan ipa-check sa LTO, yung sasakyan mo, papel na lang, diretso na. Tapos pagka mo sa LTO, diretso na, hintay mo na lang yung payment tsaka yung releasing. Eto, dito na pala ako kumuha ng insurance dito, dito sa FPG. Yan, FPG Insurance. Diyan ako kumuha ng TPL dahil hindi na available sa Cebuana. So, same price lang din sila. 610 yung binayaran ko. So ngayon, pupunta na tayo ng LTO. 246. Nako, aabot ba tayo sa LTO? Kasi nagkaroon ako ng problema kanina. Yung kotse kasi to, na ipaparehistro ko, itong ginagamit ko, ay hindi pa nakapangalan sa akin. Tapos wala akong ID kung kanino nakapangalan yung sasakyan. So, kailangan ko pang ipasend sa kaibigan ko yung ID para makuwanan ko ng TPL insurance. Pero ang ginawa ko, para hindi waste of time, pumunta muna ako sa PMBIC. Nagpa-emission muna ako, nagpa-test muna ako ng sasakyan. After noon, nung naisend na sa akin yung picture nung owner nitong sasakyan, saka na ako pumunta ulit ng FPG Insurance. Nandito na ako sa LTO, so ipe-prepare ko na ang kailangan. So, kailangan dito ng, ito yung resulta ng PMBIC. PMBIC yung emission kanina. So, kailangan din ng insurance. Yon, original nung insurance. Ito, insurance. At saka nung kopya, yung photocopy ng ORCR. So, ito ipapasa natin sa LTO.
Ito, waiting na sa payment dito sa Windows 6. Releasing na. Ito yung kagandahan ng hapon ka na nagpaparehistro. Pag government po may strad po. Ayan o, wala ng tao. Thank you. Basa. Eto, natapos na ang ating car registration. Yan, natapos ako ng 3:40 p.m. Yan, not bad. Kung hindi lang ako nagka-problema sa ID, siguro mas maagat. Mga 3 o'clock siguro, tapos na ako. So, inabot tayo ng halos magti 3 hours lang. Not bad, di ba? Ang bilis magparehistro pag ikaw maglalakad. Yan, ang nagastos ko ay sa FPG Insurance, 610. Sa PMBIC, yung emission test, tsaka yung check yung sasakyan mo, 900 pesos. Tapos, sa LTO, 1,610. Tapos sa parking, 40 pesos. Oh, gumasa ko ng 3,160. So, pwede na yan dahil ikaw nag-ayos. Pero kung ikaw ay magpapalakad ng ganyang sasakyan, naabutin ka ng 6,000, maniwala ka sa akin. So, mas maganda kung ikaw na lang maglalakad, bigyan mo lang ng time at alam mo at nasundan mo yung aking tips para sa pagpaparehistro ng sasakyan para makamura ka. So, ayun lang yung vlog ko for the day. Thank you!